be brought forth to the king of Babylon's princes, and those women shall say, Thy friends have set thee on, and have prevailed against thee. Thy feet are sunk in the mire, and they are turned away back. So they shall bring out all thy wives and thy children to the Chaldeans, and thou shalt not escape out of their hand, but shalt be taken by the hand of the king of Babylon, and thou shalt cause this city to be burned with fire. Then said Zedekiah unto Jeremiah, Let no man know of this verse, and thou shalt not die. And if the princes hear that I have talked with thee, and they come unto thee, and say unto thee, Declare us now what hast thou said unto the king. Hide it not from us, and we will not put thee to death. Also what the king said unto thee. Then thou shalt say unto them, I presented my supplication before the king, that he would not cause me to return to Jonathan's house to die there. Then came all the princes unto Jeremiah, and asked him, and he told them according to all these words that the king had commanded. So they left off speaking with him, for the matter was not perceived. Sabay-sabay. So Jeremiah abode in the court of the prison until the day that Jerusalem was taken, and he was there when Jerusalem was taken. Pray Lord ng salamat sa mga salita ng Panginoon. Patuloy namin ang huli at final na encounter, Panginoon, ni Zedekiah. At bago mag-anchor ang Jerusalem, I pray makita namin ito as a warning na napakalinaw naman ang sinasabi ng inyong lingkod, ng kayo mismo, Panginoon. Ulit-ulit na kami dito, but makita rin namin aming sarili. May mga bagay na pinapaulit-ulit sa amin, pero hindi pa rin namin either pinaniniwalaan or inaalis yung dapat alisin. Panginoon, tawarin niyo kami, Lord, but makita namin ngayon yung mangyayari dito, Lord. Again, pinapaulit-ulit namin. Makita nawa namin, Panginoon, yung may pagkakataon na binibigyan nyo kami, winawarningan, and therefore, pwede kami. Kaya winawarningan nyo, may pagkakataon kami dapat na hindi mapahamak, Panginoon. Makita nawa namin to learn, maiwasan sa aming personal na buhay. At pag nakita naman namin sa iba, yung kahit sa amin din, Panginoon, makita namin yung parusa ni Lord. Judgment, Panginoon, kami po yung magpaka-humble na sa inyo, Panginoon. Yan talaga ang inyong prinsipyo, Panginoon. So I pray kayo pong magmahuna sa aming pag-aaral. Kaya malulating yung gabi, kayo malulating. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Kayo po yung makakapo na. Good evening po ulit. So 9:48:48 mga 9. So again, review po natin yung last 4, no? So Jeremiah 34, yan po yung but afterward they turned. So obviously, yun yung pinaalaala sa kanila, no? Na sila ay may pagkasundo sa Diyos. Tapos sila yung tumalikod, no? So magandang makita natin yon kasi sa panahon po ngayon, kaya kanina tinatanong kayo, di ba yung mga nabanggit kanina, iba yung pagkakabanggit eh. Ibig sabihin parang, parang nainiwala ka na. Mahaba ng preaching, parang ba, oo nga, parang kasing gumanon eh. Kasi labanan po yan eh. Yan natin maintindihan. So dito, pwedeng sabihin o pwedeng isipin natin pag binabasa natin yung Bible, kaya naman Lord, diba? Kaya naman nagtumalikod yung mga yan kasi ang hirap ng rules nyo, diba? Pwede mong isipin nyo lalo pag carnal ka rin eh, no? So obviously hindi, no? Malinaw yun na sila ang sumira, no? Kaya false repentance sa yung chapter 34 and 35 naman, obedience of the house of Rechab, medyo siningit lang yun, no? So may ginawang halimbawa ang Panginoon, yung sino nga ba yun? Jonadab, so may itong hindi tribo eh, basta yung house o yung pamilya ni Rechab ay inutusan sila ng tatay nila, Jonadab, na yun nga, hindi uminom, sa tents lang sila. So hindi necessarily tama yun, pero sumunod sila. So ibig pwede naman pala. At ganun din tayo, minsan hindi mo kailangan maintindihan lahat ng bagay bago ka sumunod. Tiwala lang sa karakter ng sino authority nyo eh. Intindihan nyo ba yun? Hindi. Intindihan nyo ba yun? Kasi
Ingat kayo doon sa mga nag-influence sa inyo minsan na gano'n nga. Di ba maintindihan bakit kailangan sumunod. Kaya kung sakali lang na dumating nga sa inyo po yung iba sinusubok na rin sa ilang taon na rin tayo dito yung tinatamad, paulit-ulit na yung labayan ang lagi, labada ang lagi yung So pwede mong i-relate doon kahit ano pa yan, lessons, school, trabaho, may oras yan unless talagang ayaw mo. So yung pwede ka sumunod at dapat tayo sumunod. The chapter 36, the word that cannot be burned, ito po yung sinunog, no? Si Jehoiakim yun. Sinunog yung salita ng Diyos, Jeremiah, pero hindi pa rin nasunog kasi pinalitan Lesson doon, hindi pwedeng kala mo lang, sunugin mo, ayawan mo yung salita ng Diyos. Lumayo ka sa Diyos. Mawawala ba yun pag lumayo ka? Ikaw lang yung mapahamak. So, sinulat ulit, and then, later, husgahan yan si Jehoiakim. Then last week, sinakalala 37, where are now thy prophets? No? Where are now your prophets? Confusion of the hypocrites. So andun yung tension, no? Yung of course yung mga totoong propeta tsaka hindi. Sa case natin si Jeremiah yung tunay. Sinunod nila yung mga hindi tunay na propeta. At of course, relate dyan sa panahon natin ngayon. Diba? Kaya ayaw, kahit minsan, solvin mo lang, hindi mo dadalhin sa church pa lang. Doon naman yun. So, ayoko, may church na ako agad Kasi yun exactly yung message din natin dati, yung alternative church, kung naalala niyo yun. Yun ang trabaho niya mga kulto, no? Para magkaroon ng excuse yung mga tao para hindi pumunta sa tamang aralin ng kalooban ng Diyos talaga. Kaya nung napahiya na sila, no, nakita nila na unti-unti na nangyayari yung pinangako ng Diyos, yung parusa ng Diyos. Sabi ni Jeremiah, nasa na yung mga propeta nyo ngayon? So, pwede din ma-relate sa atin yan kayo kung may pili na kayo, di ba? Yan, mag-college, mag-attend ka, ayaw mo. Kung saan mo man nilagay yung tiwala mo, kung against yan sa Diyos, siguradong mali ka agad. Amen? So ngayon, review pa lang, tagal na, no? Title lang yun natin, this is verse 20 kanina. Ano yan, binigay ko sa inyo? Obey, sorry. Tama, obey, I beseech thee, the voice of the Lord. Yan ang title natin. Sumunod ka na. Sige na, please. Ang sinasabi ng Diyos, alam niyo naman yan Alam mo, pinapaulit-ulit dito. Pwede ba, sumunod ka na. Mamaya, relate natin sa atin. Pero pag-usapan muna natin, si Zedekiah, siya nga po yung huling hari, no? Though actually, hindi siya yung huli. Huli siyang, kasi nga, reinstate siya dun Pero pinakahuli talaga yan, si Jehoiakim. Okay? So, nung tayo na to, nasa Babylon na yan Ang subtitle natin, Don't Fail to Obey God's Warning. Obey Godly Warning. Don't fail to obey Godly Warning. Huwag fail? Huwag mong hayaan na pag winarningan ka na, lalo godly. Hindi naman siguro, sa inyo yan, iba. No, kahit mga believer po alam nila, ramdam nila yan, alam nila, yung mga pari nila, hindi totoo yan, alam nila yun. Minsan pride na lang yun. Or iba sabihin, wala pareho naman yan Kaya pag pinakitaan mo yan ng tunay, ramdam nila yan, pero minsan yung iba ayaw pa rin, winarningan mo na. So maraming applicable din sa atin yan, no? May mga bagay na sinasabi naman ng Diyos sa'yo. Pag nalaman mong galing talaga sa Diyos yan, huwag makikinig. Okay? So makinig ka na, sumunod ka na. Ang title natin na Don't Fail to Obey Godly Warning. And then sinabi dyan, obey, I beseech thee. Pinapakiusapan na siya ng Jeremiah. At makikita rin mamaya bakit, no? So ngayon, itong tatlong taong yan,
Hindi po kilala yan, no? Diyan lang nabanggit lahat yan. So, hindi sila importante. Ba't pinangalanan sila? Well, hindi ko alam. Siguro, particular, no? Ibig sabihin, para makilala natin. Na mga nobody naman to, ibang Gedalaya po yan, ha? May Gedalaya later sa ano eh. Kalimutan ko yung pangalan. Basta Gedalaya, may later sa chapter 52. 51 and 50. So, iba yan. So, basta tatlong tao daw to, narinig. So, dami naman actually nakarinig na iba. Amen? So, bakit sila pinipinpoint? May dahilan yon. So, itong particular na itong mga to, ginawa na nilang masama si Jeremiah. Ibig sabihin, kahit kaya tayo dito, nakakita ba kayo ng kahit saan eh? Ang dami nakarinig ng salita, yung iba natuwa, yung iba okay lang, iba walang pakialam, pero iba galit. Baka sa pool. Ang mga anak ng demonyo to, no? Ang ginawa nila, bigyan ko kayo ng mabilis na summary, no? Basically, mag-focus tayo sa tatlo, no? So, siyempre si Jeremiah, ang characters, no? Mamaya si Ebed-Melech, yung nabanggit nyo kanina, no? Diyan lang nabanggit si Ebed-Melech tsaka sa next chapter. Kaya importanteng character yun. Okay, mamaya. And then, of course, si Zedekiah yung kalaban, no? Takot. Okay? So, sa unang part, ang bida dyan, of course, yung kalaban, no? Nangyari, narinig siya at nagalit. At this time, hindi siya katulad ng iba na nagalit lang at sinabihan lang mali. Ano ginawa dito nakita natin? Lumapit sa hari. Okay? Pinitisyon siya, parang ganon. At pinagsinungalingan siya. Ano tawag siya? Lalo sa Job, yung term natin na misrepresent, no? Eh sabi dyan eh, inulit lang dito yung sinabi ng Diyos at sinabi naman talaga ng Panginoon niya na sila yung mamamatay, yung iba patay, yung iba gutom, yung iba kasakit. Pero, may pag-asa kung pumunta ka sa Kaldian. Yan, sumuko, basically. Sa kaso ayaw nila nun, no? At sigurado, masakop tayo. Actually, dapat di nga sila tatanggi na dyan. Yung isang hari nila, andun na eh. Kumbaga sa chess, alam niyo yung chess? Marunong mag-chess? Sinong di marunong mag-chess dito? Lahat kayo marunong? Ano yung pinaka-importante piece doon? Di ba hari, kahit anong mangyari, papakain mo na lahat, wag ka lang ma-mate, di ba? So, ganun nga yun. Kasi kaya si Medoro, di ba, kinuha na US. Parang ang ano doon, basically, baliwala na sila, wala na silang power. Kasi anytime na gustuhin ng isa, di ba, kinidnap ba naman eh. So, yun yun. So, ito dapat din sila magyayabang. Zedekiah, inano lang siya doon, in-install lang siya doon eh. Kaya ganun katindi yung pride ng mga tao. Sinasabi na sumuko kayo, suko. Ano ginawa niya? Therefore, the princess said to the king, yun na nga, lumapit sila sa hari, and then we beseech. Namaya, yung isang beseech iba, si Jeremiah nagbibeseech sa hari. Ito, ang nagbibeseech yung mga loko-loko, mga anak ng demonyo. Hindi sinabi ng demonyo, pero loko-loko ito mga ito. No? So, let this man be put to death. So, before, meron na tayong ganyan, di ba? 2 chapter natin, gusto siya patayin, nailigtas siya ng ibang tao, di ba? And then, meron na naman. Pero dito, hindi pa rin siya pinatay, pero ginawa siya ng masama. Nabanggit ko ata last week din to, no, yung solitary confinement. Eh malala dyan, mabuti man lang yung mga solitary confinement sa atin ngayon, at least nakaganong ka lang, nakakabaliw din yun. No? Ito, merong putik. Mamaya, punta tayo doon. Pero ang point natin dito, the cost of preaching the truth. Makarelate tayo kay Jeremiah. Sinabi niya lang yung totoo. Yun naman ang sinabi ng Diyos sa kanya, ginawa niya, pero minsan, hindi lagi definitely lagi may consequence, no? Pero iba-iba rin. Okay? So sa kanya, anong nangyari? Nagalit. Number 1, nagalit yung mga ibang tao sa kanya.
Okay, so hindi bago sa atin yan. Ano sabi sa 2 Timothy 4:3 and 4? Basahin niyo yung ano nyo. Ayoko lumipat dito eh. 2 Timothy 4:3 and 4. Practicein nyo naman yung Bible nyo, baka hindi nyo marunong. 2 Timothy 4:3 and 4. For the time, tama ba kayo? 2 Timothy 4:3 and 4. Maghanap kayo ng Bible ngayon. Ready, go. For the time will come when they will not endure sound doctrine. But after their On lust shall they heap to themselves teachers having itching ears, and will turn away their ears from the truth, and shall be turned unto fables. Okay, so simula ngayon nagdala kayong Bible. Iba. So makikita natin dito, si Jeremiah, ginawa lang niya yung ano niya. So natupad sa kanya to, di ba? Yung ibang tao daw, ayaw ng totoo. Baliktad. At sabi pa doon, shall not endure, Ibig hindi nila matagalan. And after their own lust, kasi mga karnal. Magigit kanina, yung umaayaw sa salita ng Diyos, yung umalis na dito, sa palagi mo spiritual yan, sige nga. Malabo yun. Kamustahin natin. Kamusta? Spiritual ka ata. Ayaw mo sa church. Kasi sa lust, naghahanap sila ng mga preacher na parang kinakamot yung kanilang ears. So obviously, ang sinasabi dyan, yung mga gusto nilang marinig. Yun ang gusto nila. And then, ayaw sa katotohanan. So nangyari po yan, kaya nagalit sila kay Jeremiah. Na again, paulit-ulit kay Isaiah pa lang, yun na rin. And then sabi sa Galatians 4:16, am I therefore become your enemy because I tell you the truth? Yung sabi ni Paul sa mga taga-Galatia, sinabi ko rin totoo sa inyo. Ngayon, galit kayo sa akin. Kahit si Peter, nagka-irritan sila, di ba? So minsan, ano nyo yun? Pag totoo sinasabi sa inyo, regardless kung anong feeling mo. Importante yun eh. So may mga pagkakataon din na pwedeng i-delay, di ba? Pero, totoo. And then si Micaiah sa 1 Kings. Sikat na sikat din yun kasi nga sinampal din siya, di ba? Anyway, so the world labels truth as harmful. Tandaan niyo yan. Kaya natin tinatopic to, makadali tayo. Pag maugulat ka na lang, bakit kaya ako nito? Siguraduhin niyo lang, tama yung ginawa niya. Hindi yung kaya kayo inuusig dahil kayo mali. So yun. So, madalas ganyan. Ngayon, hate speech, madalas maririnig yan. Tayo ang gustong targetin yan, tsaka preaching salita ng Diyos. Okay? Tapos din natin last time, naalala niyo sa Isaiah dati, yung smooth things, naalala niyo yan? Preach to us smooth things. Kasi madaling lunukin, madaling pakinggan. Sabi, gusto ko talaga sa church na yun, hindi ako lang kasi narinig ko, iba yung naramdaman ko nung ako meron pa nag-upis na gano'n eh. Yung si Joey Losty tsaka yung asawa niya, hindi ko makakalimutan kasi may mga nag-share eh. Tapos kinikilabutan ka, sabi ng asawa niya, pastora, ganyan ang mga church ngayon eh, mga church. Ito yung aming pastors. By the way, yung isang di ba, yung taga-showbiz yun eh, kaya siya pastor. Sino? Kung sino man yun. Basta yung dating, pag binalita ng ABS-CBN yan, kahit mukhang spiritual yan, siguradong hindi yun. Kaya tinignan ko rin, ang pangalan ba naman ng church is parang Favor Church Manila. Kaya tinignan ko yung website. Ito pala yung aming mga pastors. Mag-asawa. So, pastor din yung babae. Gusto mo ba yun, ay? Ganun na ngayon. So, kaya sinabi ng Victoria Austin, parang gano'n eh. Yeah. Mahalin nyo ang sarili nyo kasi mahal kayo ng Diyos, and therefore, mahalin nyo, gawin nyo yung gusto nyo para maging masaya kayo. Pag gano'n natin, gano'n pala yun. Kaya gusto ko yun
naloko ka na. Yung tinatawag sa Isaiah na smooth things. Kasi yan ang inaayawan niya, alam ko na yun nung napalang Kahit nga, kahit pastor sa pastor, talagang naaanghangan Sabi nila, rough, magaspang. Ganun talaga yung isa para tumalab. John 3, ano sabi doon? 19 to 20. Kung alam niyo yan, kinabisado natin yan John 3, 10 to 12, di ba? To 13. Sa 19 na, punta ko na nga. Wala kayo. Next time Bible nyo, dalhin nyo. Hindi, huwag na, yan na. Sabi nyo. This is the condemnation that light is coming to the world and darkness rather than light. Ayun, because their deeds were evil. So, ganun yun. Itong naggalit, napakita kanina, iba-ibang klaseng tao. Iba walang pakialam, iba natakot, iba walang pakialam, iba galit. So, sobrang dilim kasi nun. Again, yung mga yun ang bobomba ng church. Hindi yung ordinaryong nagalit lang. Iba na walang pakialam Yung iba, nire-report pa yung YouTube channel. Uy, sarado nyo nga ito. Nakaka-open ito Huwag nyo nalang pakinggan. Pero talagang galit na ano sila gera, may agenda sila. Okay, so ganun to di ko na kinabisado to Gedaliah. So sila ay lumapit sa hari, pinitisyon, ang tawag sa batas, yung nilalabi, no? Uy, traitor to si Jeremiah, patayin na to. Ganun. Ano sabi ng hari? Siyempre takot din to mamaya makikita natin takot to Kaya, so ano point natin? Napoprovoke yung mga opposition, no? So, may, pag preach mo yung totoo, maraming magagalit. Hindi lahat, obviously. Matutuwa dyan yung mga sa Diyos din, at saka mga spiritual. So, yeah, nakita natin, relate tayo dyan sa New Testament, galit sila sa Diyos. So, ayun din kayo, kung sakaling may mga time, I'm sure, darating yun sa inyo Pag talagang kayo nasa pool. Ngayon, siguro okay lang, kasi paano pag nasa pool na kayo, alam mo namang, ay, naku, ganito si Bad, hindi ko sasabihin to. Ganon, gusto nyo, special treatment kayo? Hindi naman fair, man. Hindi lang tayo tumitira ng nakatira lang. Pero ganun ang katotohanan talagang minsan ay masasapol. So, another point po doon, yun nga, may cost yan. Madalas po, pag nagtapat ka, ikaw ay gasuffer. Katulad yan, namanggit ka rin ayun, tagal naman ang preaching dyan. So, sino nag-suffer na? Tingnan mo mukha nyo. Minsan, titingnan ko yung mukha nyo Ginaantok na, naawa ako. Tigilan ko na to. Kaya nga natin ginagawa to Nag-suffer na ba kayo niyan? Hindi ganun Ang nag-suffer yung talagang, medyo, nag-suffer din. Pagod na rin kayo. Pero in a way, ganun Kasi Jeremiah nga, kinulong. Solitary confinement. May putik pa. Mamaya sabihin dyan, walang tubig. Ibig sabihin, hindi ka makainom. Kasi pag talagang pag putik yan inumin mo ba yun? So, malaki po yan sa New Testament. Sabi po dun sa Matthew 5, Blessed are those that are persecuted for righteousness. Kung ikaw yung kinakagalitan ng ginawa mo, tama, pinagpala ka. Siguraduhin mo lang na ganun at nangyayari yun. Na-offend niya pag di ka tumawa sa kanya. Bastos yung tawa, hindi ka tumawa doon, alam na nila, kakaiba ka. Kasama tayo, maggala tayo. Huwag tayo mag-aaral. Lahat kami, gandito na Lalo sa college, sinasabi ko na sa inyo. Kaya hindi ako nasabihan Kaya natuto ako nun Pero yung may klase ka pa mamaya, ang inom muna tayo ngayon. Huwag na kayong gumaya, parang tanga nun. Pag nag-ganon Stephen, hindi ko babaunan yan. Nag-aaral ka, inom ka. Huwag ka nang pumasok. Anyway, si Paul, ano din, di ba? Alam niyo naman kay Paul, nag-suffer siya. Siya nga raw yung nag-suffer. Inisa-isa niya nga sa Galatians. So, yun. So, number 2. Hindi pa tayo tapos dito. So, anong nangyari dito?
Sinabi nga na patayin daw si Jeremiah. Kasi, ang daming point dito. Pinagsinungalingan pa siya. Ano sinasabi sa kanya? He weakened the hands of the men of war that remain in this city. So parang nagiging naduduwag yung mga tao kasi sabi ni Jeremiah, sumuko na kayo eh. Parang totoo, di ba? Ganyan naman ang church ng Calaba, parang totoo, pero bandang mali pa rin. Kasi Diyos na nagsabi na ang Diyos na nakakaalam ng dama eh. So may panahon na dapat sumuko. Kaso hindi siya niniwala. Kaya ang hirap maging lingkod ng Diyos, binuhin mo yan. Sabihin mo ba yung alam nila na makakasama palagay nila makakasama sa kanila? At counterintuitive para sa kanila. At alam mo, hindi nila naiintindihan yung sasabihin mo. Okay, paano mo yun? Gagawin mo pa rin? Ayun sabi ng Panginoon eh. Ganun ginawa ni Jeremiah, napahamak siya ngayon. Pero, ganun talaga, magtapat lang siya. So binaliktad pa siya. Etong si Jeremiah, ang gusto nito, mapasama tayo eh. Ganun ba si Jeremiah? Ganun ba tayo pag nag-soul winning tayo? Pero hindi nila alam, sabihin ng iba, ganun. Naghahanap lang ng away yan, mga ganun. Parang minsan, ayaw mo na sumama eh. So, another strong point to. Asahan nyo na yun. Again, di lahat, pero may mga kukontra. Nangyari kay Jeremiah, nangyari din sa mga likod ng Diyos, huwag kang panghinaan. And then, sa kaya nangyari, hugas kamay ito parang si Pilato. Mamaya makikita pa natin lalo ito. Sige, gawin nyo. Hindi siya ang gumawa kasi parang hindi siya convicted. Wala namang ginagawa masama yung tao eh. So, inayaan niya. So, another point against Zedekiah, no? Parang hindi maayos mag-judge. So, tayo, ayusin natin yung judgment natin kahit saan. May nasabihan ditong kapatid na minali siya nung isa, may binabanggit kanina, nag-aaway daw. Yung pa lang, sabihin niyo na agad sa akin. No? Kaya minsan, hindi naman sabihin sa akin eh. Sabihin, doon kayo maututo eh. Sabi kasi, hindi ko rin gusto malaman lahat, pero kung kailangan, di okay. Sabihin sa akin. Tulad nung sinungaling na pala si ganyan kay ganyan. Anong gagawin nyo? Ito, walang pakialam eh. So yun na nga, nangyari sa kanya, kinuha siya, nilagay sa dungeon, at nilagay siya sa ilalim. So imagine niyo yung itsura niya, mamaya hatakin siya dun eh. So, siguro wala kang madilim, mabaho. Ang hirap nung nangyari kay Jeremiah. Gusto ko nabanggit sa inyo ito eh, no? No water but mire. Tapos lumubog siya dun. Nalubog nyo naman minsan yung pag nag-swimming kayo, di ba? Sumasakit yung kamay nyo sa basa. Pag ilang araw ka dun, mabaho pa. So, grabe. Anyway, itong next point na tayo, ito yung maganda naman. Si Ebed-Melech, tandaan nyo yan Ebed-Melech, Ethiopian. Kaya mayroong mga painting yan, negro daw yun eh. Malamang, Ethiopia eh. One of the, anong basa nyo kanina dyan? Eunuchs. Sabihin nyo nga, eunuchs. So, ito yung parang servant doon, alam nyo na kinapon. So, obviously, pero, naglakas loob siya, nakita nyo? So, naawa siya kay Jeremiah kasi hindi naman talaga tama. Wala naman siyang ginawang mali. Kaya ang ginawa niya, naglakas loob siya, hinausap niya yung hari. And then, ayan, basically sinabi niya, mali yung ginawa sa kanya. Na magaling din to, hindi sinabi, mali yung ginawa mo sa kanya. Pero may ganun din yun eh. At nagdahilan siya, at malamang mamatay siya. Yun lang sinabi niya. Basically, sinabi niya yung concern niya kay Jeremiah. So, anong point dyan? So, minsan, pwede ba pagtanggol mo naman yung lingkod ng Diyos? Amen? Amen. So, kaya ko yung pagtanggol sa sarili ko, pero at least sa ibang tao. Naalala ko nung batang ko siya, nung batang kayo nyo. Yung magsabi rin pag nakaupo ako dyan, si Pastor, ganyan na naman. Anong tawag doon? Reverse psychology, inaano ni siya. Ginagano na tayo ni Pastor. So nakakaawa, naglilingkod na nga sa Diyos, na persecute na nga.
Wala pa man lang tumutulong. Sabi kasi nung naisip ko yan, ang hirap pala. Tapos anong ginagawa natin? Makasuporta lang sana. May mga kwento pa naman. Totoo naman sa ministry, napakahirap minsan. Ito nga, pag natin sa Batangas, si Pastor Ramil Mahiya. So di ko alam kung lilipat daw sila. Hindi ko natanong na eh. Pero parang aalis na sila sa lugar nila. Yung lugar nila hindi na nga maganda. Ewan ko lang din kung mas maganda sa ano. So pay natin. Hindi madali eh. So sana, para tayo si Ebed Melek, no? Magmalasakit man lang tayo. Hindi naman niya gustong bigyan ng kotse si Jeremiah eh. Gusto lang niyang hindi mamatay. At ang pangit naman ng pagkamatay nung andun ka. Kaya sinabi dyan eh, oh. Ngayon, oh, wala nang ang bread sa city. Last time, nalala nyo, pinakain siya ng bread, di ba? Ito, wala na talaga. So, anong point natin? Matapang, no? Nakita natin yung tapang nung nagmalasakit sa lingkod ng Diyos. At ano pa to? Actually, pag pinag-aralan nyo, negro nga siya, Ethiopian, ang layo niya ng pinanggalingan nito, ano? So, malamang, eunuch pa siya, yung servant to, ano siya. Pwede kang makatulong kahit sino ka pa. Amen? Yan, totoo yan. Makikita natin dito, talagang siya nakatulong kay Jeremiah. Nung sinabi niya yun, later, doon may ibang tumulong. Pero kung di niya ginawa yun, wala, patay si Jeremiah. So, ginamit siya ng Diyos. So, nasabi sa 1 Corinthians 1:27. 1 Corinthians 1:27. Yun na, buksan nyo na. Ready? But God, the foolish things of the world, to confine the wise. And God that chosen the weak things of the world, to confound the things which are mighty. So, wag mong ismolin yung sarili mo. Amen? Eh, napansin nyo ba? Ano bang kayo dito? Tinatrato ba namin kayo dito? Ano? Napansin nyo? Dinadala namin kayo lagi sa kung ano yung potential nyo. Nakikita ko yun sa inyo kung sakali mayroon kayong kahinaan, siguro tinatawa na kayo sa labas. Ano napansin nyo dito? Iba, di ba? So kasi, kahit sino ka pa, naalala ko tuloy yung kay Naaman naman. Naaman. Sino yung Syrian general? Naaman yan. Di ba? Sino yung bida doon? Hindi si Naaman eh. Hindi si Elisha. Ang pinakabida doon yung bata na walang pangalan. Sabi niya, punta ka doon kay sa Israel. May Diyos sila doon. Matindi yung propeta nila. Pero may nasa foreign land na nga eh. Pero may tiwala pala sa Diyos. Di ba? Ganun tayo eh. Kaya gumaling si Naaman dahil sa batang maliit lang na babae na wala nang pangalan. Mayroong pangalan pero hindi na binanggit sa Bible. Ibig sabihin. And then, kinote pa siya ni Jesus later. So, ibig sabihin, alam niyo yung kwento na yan? Dapat alam niyo yun. So, nagtiwala siya sa Diyos. Sinabi niya na ketong yun eh, ketong. Hindi na gumagaling, pero ba't yung batang yun may pananampalataya eh. Nakinig naman, pumunta doon, gumaling, praise the Lord. Sino yung nauna doon? Yung bata. So, never yung sasabihin na hindi ako kaya ng wala akong magagawa sa Diyos. Amen? Amen. Never. And then, yun na yan. So, maging matapang tayo minsan. May soul winning na lang. Sabi nga sa inyo, dyan madalas yung basta siguro, tatakot, kaya ilang gawin. Eh, kung di naligtas yung mga kaluluwa na yun. Hindi nga. Iba dyan, natamad-tamad dahil pang false doctrine, pinapaikot-ikot sila. Maging matapang tayo minsan. Katulad ni Ebed Melek. Lalo na pag alam mong tama yung ginagawa mo. And then, by the way, mapansin nyo, naawa nga siya dyan eh. So, hindi lang siya naawa lang, no? Nag-action siya. So, another point yun. Again, hindi madaling lumapit sa hari. Iniisip mo pa lang yun, ako, sabihin ko sa hari, mali yung ginawa niya. Di ba, katamihan sa atin, siguro hindi na gawin yun eh. Baka masabihan pa ako ng, napalusahan pa ako, wala akong kinalaman dyan eh.
Pero matapang si Ebed-Melech. Kaya naligtas nga po yung si Jeremiah. Pangatlo. Dali, nasa naman tayo. So, tutuloy ko lang to ha. So yun na. So nung sinabi niya sa hari yun, sige, pinayagan naman siya. Kumuha siya ng 30 men. And then, kasi pailalim siya ng maong balon. So paano gagawin mo doon? Eh yung resources na lang panahon ngayon, gera na eh. Kulang na. Diba tayo? Anong gagawin pa? May kailangan gawin. Alam mong tama, kaso parang walang resources. Anong gagawin mo? Rapi. Ano, resolve winning. Eh wala na tayong, ano ba? Wala tayong Bible. Eh, kailangan mag-aral, kailangan magtrabaho. Ano gagawin mo? Ang hirap naman, wag na natin gawin. Ganun ba? Si Ebed-Melech? Hindi. Gumawa siya ng paraan. Kung walang resources, maging resourceful. Ano sabihin nun? Kaya ginawa niya dito. Kung ano meron, no? Ang kinuha niya is yung mga, nabanggit dyan, hindi ko alam yung clouds eh. Cast cloud and old rotten rugs. Basta meron. Nagtali-tali niya, ano meron dyan? Basta lang ano kasi wala silang crane eh. Wala silang magandang rope. Wala silang ladder. Pero may paraan. Kaya yun, tinapon nila yung cords, pinagduksong-duksong. And then, sila ay... Dito kung hindi ko makakalimutan tong verse na to, kasi nga, dito yung... Tinitira nila yung King James dito eh. Alam niyo, armhole? Ano yung armhole? Armhole. May butas ba ang arm? Anong tawag dito? Oh. Sabi nila, anong armhole? Ano tawag doon? Armpit. Ano yung pit? Di ba hole? May bangin. O, di ba parang bangin yan? Tingnan nyo. So dito, so kasi nga hinang-hina, hindi sinabi na dito, pero imagine mo ilang araw pa doon di ka kumakain. Ano mo na doon? So kaya ngayon, paano kita hatakin kung di naman siya makakahatak, di ba? Kaya siguro, pag ganun yun, sabi, ganun ka na lang. Ayun, so, nagawa ng paraan pag gusto, amen? May pag-ibig siya sa likod ng Diyos, nagawa ng paraan kahit walang resources. Please, buhay si Jeremiah and drew up with cords and took him out of the dungeon. Jeremiah remained in the court. So, nasa prison pa rin siya, pero at least wala siya sa bangin. Sa dungeon, no? So, next, ano na nangyari? Well, okay na, no? Hindi pa rin eh. Ito na makikita natin yung kung gaano kahina to si Zedekiah. Anong ginawa dito? Then Zedekiah the king sent. At ang last time din, di ba? Ganun na rin yung ginawa nito eh. Pero later, sasabi ko na siya na mismo, no? So, pinakuha niya si Jeremiah, ngayon hinarap niya na mismo. And the king said to Jeremiah, I will ask thee a thing, hide nothing from me. So, tatanungin kita. Kasi alam niya ang lingkod nga ng Diyos eh. Alam niyo pag yung tunay na lingkod ng Diyos, yung tao, parang ano yan eh. Alam, gusto nilang malaman yung gusto mo. Ay, yung alam mo. Alam niyo ba yan? Amen. At sana ganun din tayo, talaga tayo. Kasi tunay ka na lingkod ng Diyos. Sabi sa Bible, nakalimutan ko sa inyo, pero sabi doon, he that feareth the Lord, hanapin na nga natin. Kaano ko lang nito ng isang araw eh. The secret of the Lord, paibasa, ready, go. The secret of the Lord is with them that fear Him, Yun. and He will show them His power. Yung may takot daw sa Diyos, sa Kanya pinapaalam na Diyos, sa mga bagay na hindi alam na iba. Secret eh. Kaya yung mga si Zedekiah, gusto niya malaman pa rin kasi alam niyo hari, kasi di-decide siya, sana dapat tama, no? So kanina ka magtatanong, eh yung iba dyan, sumusunod lang sa kanya, hindi rin alam yung nangyayari, di ba? Wala namang counsel sila na galing sa Diyos. So kaya gusto niya malaman ngayon, yung talagang sinasabi ng Diyos, no? Anong point natin dito? Mamaya. So nangyayari dito is,
Ayaw sumagot ni Jeremiah kasi kagagaling lang niya. Kaya, nung sinabi niya yung totoo, naparusahan siya, uulit ka pa ba? Mag-iisip ka. Kung tapat ka, oo. Kasi yun talagang pagtatapat eh. Yun ang totoo, tinatanong yung totoo, ano, sabihin mo. Naku, maparusahan ako, wag na lang. Karamihan sa atin ganun. Pero hindi dapat. Pero medyo nagtanong din siya. Sasabihin ko sa'yo, papatayin mo naman ako. So, medyo naintindihan niya yung ano ni Jeremiah. Kaya sabi niya, secret lang to, secret. At malalaman natin kung bakit secret to. Hindi yung secret dahil ano, mamaya sabihin niya yan eh. Parang ayaw niya malaman na nagtatanong siya. Naalala si Nicodemus, no? Nabanggit ko nung kailan lang to eh. Nicodemus, naniniwala siya kay Jesus kaso gabi siyang pumupunta, no? Gusto niya magtanong din. So, hindi tayo dapat ganun. Naniniwala ka, di ba? Makita mo, maging totoo ka sa sarili mo, maging totoo ka sa iba. Kasi di kaya hindi, so tayo lang. Kasi actually gusto niya malaman yung kalooban ng Diyos, pero ayaw niyang malaman ng ibang tao na kinakausap niya, yung pinarusahan niya. Nakita niya yun? Labo, di ba? Sabi niya, secret lang natin to. Sige, sabihin mo sa akin, hindi kita papatayin. So pinangakuha niya kung nag-a-arrange na sila. So, anong point dito? So, may compromise si Zedekiah. Okay? Ayaw niya sa totoo, gusto niya sa totoo, pero ayaw niya malaman ng iba na gusto sa totoo. So, hindi tama yung ganun. Kaya, pag tinanong kayo, baptist ka ba? Alala ko tuloy si Rain eh. Napansin niya, nilagay ko sa form mo, baptist, kasi alam ko, nakalagay pala sa ano, Catholic. Ang ganun. Nakakahiya nyo bang baptist kayo? Pwede kayo magtanong eh. So ito si Zedekiah. Gusto niya malaman kalooban ng Diyos pero nahihiya siya. So mahina itong si Zedekiah. Ayan, so inulit lang niya. O, sumuko ka na. Sigurado yan, di ka na mamamatay. Ang ganda, again, alam nyo, pag paulit-ulit yung sinasabi ng isang tao, na-threaten na siya, ito na yung nangyari sa kanya, tapos yung pa rin sinasabi niya, malamang totoo yan. Malamang alis na baliw na yan, ha. Kaya naalala nyo yung ating sa history, no? Yung isa sa mga proof doon na totoo ang Christianity, di ba? Naalala nyo ba? Isa sa mga proof doon yung mga tagasunod niya willing na mamatay para sa kanilang pinipreach. Kasi hindi normal yun pag, di ba? Pag tinatakot ka na, tapos, ano kayo na eh, matatakot ka na, hindi mo nasabihin yung totoo kasi ayaw mo na eh. Parang nangyayari ngayon sa atin, di ba? Nagkakaano itong mga to. Ano na yung mga yan eh. Nagbebentahan na. Mga senado, tsaka sa ano. Pero pag tunay na lingkod ng Diyos, kung ano sinabi ko dati, yun na yun. So, inulit lang niya. Mabuhay ka naman eh, sumuko ka na. At ang maganda niyan, yung another preaching natin sa Jeremiah, ang naalala nyo pa, tingnan ko lang na mabilis ha. Ano yun, yung sa city rin yun eh. Wherefore should this city be laid waste? No? Yun ang warning talaga, kung di ka nakinig, ikaw hari ka, mapapahamak din yung iba. Ubos yan, patay yan, sunog yan. Kaya pangako nito, may last chance na siya po siya. Again, itong chapter 38, ito na po yung last. Yung after nito, iba na. Makakonquer na sila sa next chapter. Later, ibang nangyari na. Sa Egypt, iba doon, bumabalik-balik. Ito na last. May mga bagay sa atin minsan, gano'n na last na eh. Ayaw pong makinig. Hindi yan puro lagi kang sasabihan. Uy, huwag kang gaganyan. Tuloy-tuloy ka lang. Iba, magsasawa na eh. Kahit magulang mo sa'yo. Pastor mo, gano'n din. So, yan, mabubuhay ka at ito hindi masusunog, yung city at ikaw at saka yung pamilya mo, buhay. Supposedly, makikinig na siya noon eh. Ito yung kabaligtaran. Kung ayaw mo, ayun na nga, ulitin ko na naman. Sasakupin to, susunugin, at ikaw, hindi ka makakaligtas. Patay ka rin.
Sabi ni Zedekiah, dito ka mamangha eh. And Zedekiah the king said unto Jeremiah, sige, susunod na ako. Ganun ba? Sana ganun eh. Ano sabi pa? Ibasa, ready, go. I am afraid of the Jews that are fallen to the Chaldeans. Yes, they delivered me into their hand, and they mocked me. Ayun ang dahilan. So may sinasabi ang Diyos na malinaw, magtitiwala ka ba yun? Dapat. Ay kaso pag nagtiwala ako sa Diyos, takot ako sa mga Hudyo. Anong gagawin ng mga Hudyo? Ay, anong gagawin nila? Di gawin nila. Anong kaya nila? Kahit yung mga Hudyo daw ngayon, matindi po yan. Bali-balita eh. Hindi yun conspiracy theory, totoo yun. Sino ba yung pinatay na September 10? Charlie Kirk. Ayun, sabi nila, pero parang totoo eh. Kasi nung huling weeks talagang bumaliktad yan. Sinabi niya, yung mga Hudyo, sila talagang problema ng ano natin eh. Pinatay siya ngayon. Itong si pero tama ba ikaw nga yung hari eh? Kailangan mo mag-decide ng tama. Ito magandang illustration ito na, tatay ka. Alam mo ang dapat mong gawin sa pamilya mo? Ano? Nagtatay ka na. Joshua, anong gagawin mo sa mga pamilya mo? Saan mo dadalhin? Ikaw, Tricia. Ha? Sa church, di ba? Yun naman eh. Ay, naku, pagtatawanan ka ng mga Ay, pagtatawanan ako eh. Takot-takot, pagtawanan ako eh. Yung mga kainuman ko dati, tawanan ako. Anong pakialam mo doon? Ba't mas takot ka pa doon? Ganun si hari ka eh. Decide ka. Sa tama. Kaso, and they mock me, ay, lulukuhin ako. Church. Di magganon silang gasawa din yan. Amen. Sino dito takot asarin? Ikaw ba pa nang-aasar ka, masaya ka? Medyo, di ba? Pero alam mo, kalokohan lang yun eh. So takot ka rin eh. Pag hindi ka pinansin, doon yung kinakatakutan yung mga pag di siya rin pinansin, yun ang gawin mo. Nang-aasar-asar, parang walang narinig yun. Maniwala ka. Ulitin-ulit na yun, susubukan eh, kaso wala talaga. Hindi na nila ulitin yun. Mukha silang tanga eh. Nakikinig ba kayo? Amen. Ang hina nyo, pag inaasal lang kayo, papagawin na nila yung, papasunodin na kayo sa gusto nila, inaasal ka lang. Hina mo eh. Gano'n si Zedekiah. Pakahina. Kaya, ang sabi dyan, but Jeremiah said, sinisiguran, hindi nila gagawin yun. O, kanino nga sila nakinig dapat? Sa Diyos, tsaka sa lingkod ng Diyos. Kayo, mag-i-decide kayo sa buhay nyo, anong gagawin sa buhay? Sinong pinapakinggan nyo? Kung sinong tambay dyan? Iba, ganun eh. Yung nadagit dito, sinong pinakinggan nun? Oh, ayo, tanong-tanong ito, patas naman ako. Kung sakali may kausap kayo, may kaibigan kayong matalik na kaibigan. Ito lang ang challenge ko sa inyo. Pag may sinasabi yan sa inyo, challenge nyo rin. May kaibigan kayo sigurong iglesia ni Manalo. Gano'n. Nakita, ano ba yung church nyo? Bahay lang yan Ligtas ka ba? Oo, bakit? Pumasok ako sa iglesia. Pag nasa labas ka na, hindi na. Nakakatuwa ba yun? O katangahan yun? Oh. So at least i-challenge nyo. Kaya ang pakiusap ni Jeremiah dito, makinig ka, hindi man sa akin, sa Diyos. Amen. Kaya babalik tayo dyan. Ano bang sinabi ng salita ng Diyos? Isaiah pa lang, gano'n na. Deuteronomy pa lang, gano'n na. Sa kupi, papaalisin kayo dyan. Susunugin yung nyo, patay kayo. Hindi, takot ako sa Hudyo baka asarin ako Ang dami, malakas mong asar kahit sa college. Inom na tayo, duwag ka ata Duwag.
Ayokong uminom. Ang pait-pait niyan eh. Sigarilyo ka din, ano? Tapang, bakla ka ata eh. Ikaw, tanga ka naman pag tapang ako. Ano naging matapang doon? Hawakan mo yung tenga. Pinapahama ka na, di mo pa alam gano'n si Jedediah eh. Ayaw kasi na, ma-pride kasi itong tao to. Kaya ang point dito, hindi, tapusin ko muna to. Ano mangyayari sa kanya? Babaliktad. Pag ikaw ay hindi sumunod, sabi, ito ang gagawin sa'yo ng Diyos. Kung sumunod ka, buhay yung pamilya mo, hindi sunod yung city. Baliktarin mo lang yung pag hindi ka sumunod, patay ka. And, pati ito, pansinin nyo itong pati babae ginamit dito. Kasi nga, sinong malakas man loko? Babae, lalaki. Depende. Pero hindi, ikaw pag lalaki kasi, ano yung ayaw na ayaw mong manloloko sa'yo, di ba? Yung babae, di ba? Kasi nakakalalaki yun eh. Ito nakita ko dito, and all the women that are left in the cage brought forth yung mga babae daw, mapapabilanggo. Alam nyo nang gagawin sa babae. Lagi nang binabanggit dito yan eh, di ba? Raping yan. Ngayon, anong sasabihin niya sa'yo? Yun ang tanong. Ikaw yung hari. Na ikaw yung inaasahan nila. And those women shall say, thy friends have set thee on, and have prevailed against thee. Niloko ka ng mga kaibigan mo. Tanga mo. Hindi sinabi dito, pero yun na rin yun. So, nakaka-insulto yun, di ba? Thy feet are sunk in the mire, and they are turned away back. Ganyan na ganyan yung mga barkada, yung mga galing lang mang-asal. Pag kayo napahamak na, iiwanan kayo niyan. Hindi sinasabi dito, basically, inaano ko sa inyo. In-interpret ko na lang. Gano'n na gano'n niya, tingnan niya, nagkwentuhan kayo na nasapak yung ano, yun, bahala ka na dyan. Napahamak yun, nakulong. Palagi mo, mamalasakitan yun. Ay, kaibigan kita, nakulong na rin ako. Naku. Tingnan niyo itong mga, si Epstein na naman ang ano ngayon. Nag-uusapan. Yan, laglagan na, sino ba yun? Saldi ko ba yun? Yung AI daw, hindi mo alam, AI, ano? Laglagan na yan mga yan. Hindi mo kaibigan yan. Kaya sumunod ka na lang sa Diyos. And they shall bring out all thy wives. Ano banggit na yun? So, lahat ng babae, lahat. Bilanggo, iba patay. Ayun. At ang city, of course, sunog. So, anong point doon? Danger of fearful compromise. Huwag kang magko-compromise. Dahil lang natakot ka. Lalo sa pang-aasal lang. Ang hina naman. Ayan na, ang hina. Ano sabi sa James 1:22? Ulit-ulit to eh, no? Be doers of the word and not hearers of deceiving you. So, huwag yung loko yung sarili mo. So, gawin mo yung dapat mong gawin. Yun ang sinabi ng Diyos kay Jeremiah at kay Zedekiah, ayaw gawin. So, yan, nabanggit ko na yan. Sabi sa Proverbs 29:25, ito, relevant to dito kay Zedekiah eh. Proverbs 29. Ibasa, ready, go. The fear of man bringeth a snare, but whoso putteth his trust in the Lord shall be safe. Kabisaduhin niyo yan. Okay? So, pag ikaw daw ay takot sa tao, ibig sabihin na yun, sasabihin nila ganyan, ay gagawin nila ganyan sa'yo. Para ka daw na-trap. Pag sinabi snare, parang trap yun eh. Ganun po yan iba, parang... Alala ko tuloy yung mga nagbibenta na ng insurance eh. Pag namatay ka, paano yung ano mo? Natatakot doon. Hindi patay. Pero sabi, anong kabaliktaran nun? Whoso putteth his trust in the Lord, magtiwala ka lang sa Diyos. Amen. Hindi ka takot. Pag may sinabi sa yung Diyos, gawin mo, ay mapahama ka. Na sinabi ng Diyos sa'yo, mapahama ka niya? Sige nga. Amen. Tiwala ka. Si Zedekiah, takot sa tao. Later, patay. Bulag. Tama, hindi pala pinatay ito, no? Bulag. Doon siya namatay, bulag. Last. So, yun na. Ano nangyari? Yun na yun. So, basically, balik tayo sa ating text.
Ayaw niya talaga eh, no? So, hindi pa nangyari dito, next chapter pa yon, pero hindi nga siya nag-ano, no? Sabi niya, oy, huwag mo sabihin ha, huwag mo sabihin, wala makakalaw. At hindi ka mamamatay. Pero so, pag may nakala, mapatay mo ako, loko-loko to. No? Eh, tinanong mo naman talaga yun eh, sinagot kita. Ba't mo, ano nga to, mga gangster to eh, ganito yan eh. Mga pride, ba't di mo gusto malaman ng ibang tao? Grabe yung pride nito. Pag narinig nila, tinuruan pa magsinungaling siya. Gusto ko pang explore sa ano to, kaso nakaisang oras tayo. No? Tinuruan pa magsinungaling si Jeremiah. Sumunod naman si Jeremiah. Kaya sa kanan natin, ano to, hindi naman siguro sinungaling. Kasi, tsaka totoo din naman yun eh. Di ba? Nakiusap naman siya, di ba? Kahit ng last chapter. Huwag mo na ilagay dyan. Kawawa naman ako dyan. So inulit lang niya. So, basically, hindi nalaman ng iba na nag-consult si Zedekiah kay Jeremiah. Bandang huli, okay, inalis siya doon. So, kaya nakakulong pa rin siya. So, anong point doon? Ayun na nga. Basically, sinabi na yun. At mangyayari po yun, yung kanilang mausunog. Yung city, papatayin sila. And basically yun. So, last na gusto kong i-ano dito. Kasi ang bida din si Jeremiah nga, no? So, nangyari doon kay Jesus to. Okay? So, kaya tayo, pag naglingkod din tayo sa Diyos, alam naman natin kay Jesus, no? Pinatay siya, yes, pero nabuhay siya magmuli. Pero yung pangako sa kanya, at yung ngayon, natupad, no? Late, lalo na later. So, nasabi sa John 1:11, kumusta po tayo? Ready, go. He came unto his own, and his own received him not. Jeremiah, di ba? Ganon din si Jesus. Ganon din tayo. Amen? Huwag yung sabihin na eh, sabi kasi ng lola ko to eh. Okay. Pero hindi niya lagi sasabi sa mga pag nag-soul winning tayo. Ay, bawal po ako dyan eh. Sila pa may-ari ng kaluluwa mo. Eh kung magpunta ka sa impyerno. Hindi naman ang totoo eh. So, pag nireject tayo ng sino, ang nireject nila, salita ng Diyos. Kung sa Diyos ka, so huwag ka magugulat. Si Jesus gano'n, si Jeremiah gano'n. Ano pa nangyari? Kay Jeremiah na pareho kay Jesus. Yun na, no? So, pinagbintangan siya. Inakusahan siya ng mali. Wala naman siyang ginawa ah. Diba? May mga false witnesses pa. So, ganun din si Jeremiah. Parang yung tatlo kanina, diba? So, ngayon, ganun din kayo. Huwag kayo magugulat. Kasi sinabi sa Matthew 5, diba? Lalo kayo matuwa. Kasi hindi yun normal. Okay? Hindi ka pupuntiryahin ng mga kalaban ng Diyos kung hindi ka banal. Alam niyo ba yun? Bayaan ka lang, loko-loko rin yan, katulad natin yan eh. Bayaan ka lang, di ba? Si Big Buloy, si Pope, di ba? Hindi sila na-offend dun eh. Nakita niyo ba yun? So, pero si Jesus, Jeremiah, tayo, kung maglilingkod tayo, asahan mo na yun. False accusation. Ano pa? Ano yung mga parallel nila? Ano lang, may take away tayong ano? Basa, ready, go. Thou hast laid me in the lowest pit, and darkness in the deeps. Obviously kay Jesus sa impyerno yan, di ba? Pero kay Jeremiah, literal na sa pit. Dungeon, ganun din yun. Yun na, okay na to. So nakita natin, Jeremiah, siya yung gayahin natin. Amen? Faithful preacher. At alam niya mangyayari sa kanya yun. Kaya ginawa niya pa rin. Pero mayroon pang isang bida, sina? Ethiopian eunuch. Ethiopian eunuch din pala to, no? Si Ebed Melech. Ebed Melech. Okay, matapang na nagtanggol sa lingkod ng Diyos. And then yung huli, si Zedekiah, the fearful compromiser. Matatakutin, kaya siya nag-compromise. Siya later yung by the way, si Ebed Melech, naligtas din yan. Hindi na sabihin doon, hindi siya napahamak. Ganun talaga si Baruch, ganun din. Si Jeremiah, ganun din. Okay, ano gagawin na natin? Ang take out natin? Kung totoo,
Kahit unpopular, di ba? Preach the word in season, out of season. Rebuke, reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. Ganun tayo. Sabihin natin yung totoo. Amen. And then, pag may kailangan tayong depensahan, huwag naman tayo maging silent. Amen? Alam mong walang ginawang mali, hindi mo malang tinulungan. Kaya lalo tumatapang yung mga loko-loko, ganyan yan. Pag tayo, hindi man lang tayo, pinagtanggol. Parang last time nangyari na kay Jeremiah, di ba? Pagtanggol natin, lalo pag tama siya. Amen. Kahit sino pa yan, kahit sino pa yan. Tapos, galing ni Jeremiah, no? Bible. Kaya ba natin yon? Kaya natin inaaral eh. Nangyari sa kanila yan, marami na pong nagtapat at pinagpala ng Diyos. Tiwala ka rin sa Diyos. Unti-unti yan, makakutupad din sa iyo. Amen. Mas patabang ka ng patabang. Di naman tayo tumatabang isang biglaan lang eh. Nakikita mo kasi yung pattern. Ganun pala ang Diyos, no? Kaya niya tayong protektahan. Okay, so let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita, Panginoon. I pray na nakita namin ang example na naman ni Jeremiah, and this time si Ebed-Melech, Panginoon. I pray nakita namin yung pwede namin gawin. Nakita din namin dito, Panginoon, na ginagamit nyo minsan yung mga tao na habag hindi kayaman ang katalinuhan, pero pwedeng gamitin naman, makarelate kami dyan. Hindi namin ismulin, Panginoon, ng pagkakataon na binibigyan sa amin. Gawin namin, masanay kami, Panginoon, na practice yung tama, totohanan, alamin yung katotohanan, yung gawin, preach, suportahan, Panginoon. So, kayo po lalong titiwala sa inyo, tatatag, Panginoon, sa pananampalataya, at gagamitin niyo, Panginoon. Now po, Lord, ingatan po bawat isa in our own lives, Panginoon. Ito ay matutupad. Kahit yung mga nasa school pa lang, sa family doon, sa mga kapitbahay, school, trabaho. Naman bawat isang tiwala kami sa inyo, gawin niya tama, alamin niya tama, at i-preach. Now po, Lord, yung mga pinag-request namin, Panginoon, mga future plans, Panginoon, Sabado, hindi na matagumpayan, maayos yung busy, Lord. At tulong doon, mga tagalala, kamusta, Panginoon, ma-encourage, mga soul winning, Panginoon, Sabado, Pastor Lito, Lord, huwag niya kalimutan, Panginoon, mga recover, mga activities this February, mga yung bagay, Panginoon, yung mga lalati. In Jesus' name we pray. Amen.